Good morning. It's a wonderful Tuesday. Nagkaroon ako ng challenge sa tiyan. At buti may moringa kami. Karating lang 500 pieces from Davao. Yan, nakatulong. Langhap lang. At saka inom. Moringa or malunggay. Ipa-plug ko muna ang TPC Scrap Enterprises, ang mga services. Ano-ano ang mga services ng TPC Scrap Enterprises? Paper and metal scrap buyer. Number 1, we help abolish rentals in archives. Kasi ang mga archives, may mga hindi, dati kami naghahakot ng, hindi ko na banggitin ang pangalan, hindi ko naman ina-advertise. Pag mga expired na, patuloy pa rin sila naniningil, nagbibigay sila ng bills. Or, ng koleksyon. Pag expired na, hindi na dapat pinababayaran sa client, di ba? So, we help abolish that. Ina-abolish po namin yan. Sa pamamagitan, binibigyan namin ang kliyente ng free transportify or tracking. Yan, that's number 2. Pangatlo, free manpower loading. May mga tao kami na nagkakarga sa truck na paghahakutan na ginagamit sa paghakot. At isa pa, free na ang segregation. Kasi yung mga files na yan, may mga staplers yan, scotch tape, at saka mga metal clips. So, libre na ang segregation. Tapos may may certification of confidentiality. And last but not the least, with non-disclosure warranty. Ang ibig sabihin, we are liable to pay 5 times the purchase price kung nagkaroon ng aberya o unwanted leakage ang inyong mga files for and i-deliver po namin yan sa Tunawan. We are making 300 to 400 tons a day sa mga recycle na papel. Pinasusubo natin yan sa gilingan through air, soap and water, hangin, sabon at tubig. Yan po ang nagproduce ng bubbles, ng bula. Tapos, tinatanggal niya yung mga ink sa papel. Para pumuti uli, ginagawa namang white band o anumang klaseng papel na gagawin. So, yan po ang TPC Scrap Enterprises. Ang gusto ko pang i-add, yung Iglesia ni Cristo ba? Yan ang nagbibigay, si Kristo mismo nagsabi na sino man ang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Si Kristo na mismo ang tagapagligtas ang nagsabi. Nasa Biblia po yan, Juan 10:9. Bibigyan ka ng tanong ka sa malapit sa inyo na lokal ng iglesia. Bibigyan ka ng 25 lessons. Tapos susubukin ka sa mga pagsamba at may mga pulong panalangin bilang karagdagang requirements para ikaw makarating sa bautismo para ikaw na ay Iglesia ni Cristo.
Kailangan may pagsubok, di po ba? So, ang iglesia, ihinalin tulad yan sa Arka ni Noe. Nasabi ng Diyos, ang sino mang pumasok sa daong na tao, importante, maliligtas. Pero pinagtawanan pa ng tao si Noe. Dahil doon sa bundok, ginawa yung kanyang daong. Mas mataas pa na bundok. Hindi nila iniisip na ang kapangyarihan ng Diyos, pag sinabing bahang gunaw, ay kayang abutin yung ano noon. Kulang ng logic yung tao noon. Biro mong naligtas noon na tao ay 8 lang, yung pamilya lang ni Noe. Dahil ayaw ng tao pumasok sa daong, ang mga pinapasok yung mga mag-asawang hayop, lalaki at babae, para magkaroon ng breeding o pagpaparami. Ang mga tao namatay. Yan. Ngayon, ang paghukom ngayon ay hindi na tubig. Hindi ko nahuhukuman ng tubig, sabi nga ng Diyos. Ibig sabihin, wala na tayong pagtataguan. Pumasok na po kayo sa iglesia. Nagmamadaling mainam na. Sabi nga ni Kristo, pag makita nyo ang mga bagay na ito, kasi tinanong siya ng mga apostol sa bundok ng Olibo, kung kailan mangyayari ang muling pagparito ng Panginoong Kristo. Sabi ni Kristo, kung makita nyo ang mga bagay na ito, ay talastasin nyo na siya ay malapit na. Malapit ng araw ng paghukom. Anong mga bagay na ito? Mga kalamidad. Di po ba? Dinaanan na tayo ng COVID-19. Hindi pa ba sapat yun? Yung Israel at saka Iran, i-export sana kami ng karton roon sa Bandar Abbas sa Iran. Pero nagkagera. Buti na lang may konting challenge doon sa Davao. Hindi na po kami natuloy ang exportation. Dahil isinanksyon ng US na no exportation to Iran. Doon pa sa pantalan, nakita ko sa TV, binubumba ng Israel ang pantalan ng Bandar Abbas. So, yan ang mga yan ang mga challenges. So, pasok na po kayo sa iglesia. Wala po tayong pagtataguan dahil apoy, susunugin ang mundong ito. Papalitan ng bagong langit at bagong lupa. Yan ang bayang banal. Maswerte ka kung makapasok ka sa iglesia dahil doon ang lakaran, yung lansangan ay ginto na. It's written in the Bible that the pathwalk, sabi nating pathwalk, are golds. Di po ba? So, may mga mamahaling bato sa bayang banal. Huwag po kayo mga atubili, magtanong. Ngayon, parang ipinagwawalang bahala natin. Sabi ng Diyos, pag sinalita ko, aking gagawin. Pag plinano ko, aking papapangyarihin. Plano ng Diyos ang pagbabalik ni Kristo. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo para updated po kayo sa mga bagong video katulad nito. And hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko. Take charge. Bye-bye. Have a nice day. Good morning.